Pamahiin. Ang bayan ng San Teodoro sa Batangas ay isang tipikal na baryo noong dekada 80. Mapayapa, tahimik, at puno ng matatandang paniniwala. Sa gitna ng baryong iyon, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Doon nakatira si Aling Pasing, isang byuda na nagtataguyod sa kanilang dalawang anak na sina Wally, 17 taong gulang, at si Berlin, 13 taong gulang. Tahimik ang pamumuhay nila. Ngunit kilala si Aling Pasing sa pagiging istrikto pagdating sa mga pamahiin. Lahat ng ipinagbabawal ng matatanda ay sinusunod niya. Bawal maligo kapag bago ang libing. Bawal umuwi kapag may pusang itim na humarang sa daan. At higit sa lahat, bawal maglaro sa punong balete tuwing hating gabi. Lalo na sa ikapitong araw matapos ang Semana Santa. Isang Sabado ng gabi, habang nagtatakip silim, nagkayayaan sina Wally, Berlin, at ang mga kaibigan nilang sina Ricky at Wilbert na magtambay sa may abandonadong punong balete sa likod ng sementeryo. Tol, subukan kaya nating pumunta ron. Sabi ni Mang Teban, may engkanto raw na nagpapakita tuwing ganong panahon. Tabik na sabi ni Ricky. Ay nako, puro kayo takot. Wala namang totoo sa mga pamahiin na yan. Paminsan, dapat nating patunayan na mali yung matatanda. Dagdag pa ni Wilbert. Ayaw sanang sumama ni Berlin, ngunit nahikayat din dahil sa pangungulit ng kuya niya. Hindi alam ni Aling Pasing na may binabalak ang mga anak niya. Isang gabi bago ang Lunes ng pagkabuhay, tumakas ang apat patungong balete. Madilim ang gabi. Tanging liwanag mula sa gasera ang dala nila. Nang makarating sila sa ilalim ng punong balete, dama agad ni Berlin ang kakaibang lamig sa paligid. Nakakatakot naman dito, bulong niya. Walang naganap sa unang kalahating oras, hanggang biglang isang ingay na parang hinahatak na kadena ang narinig nila mula sa likod ng puno. Lumingon sila pero walang tao. Sinundan nito ng mahihinang hagikik, tila tinig ng batang babae. Narinig niyo yun? Tanong ni Wally, kinakabahan. Siguro pusa lang, patwira ni Wilbert, pero halatang nanginginig ang boses. Biglang lumamig ang paligid. Isa-isang namatay ang mga gasera, napuno ng kadiliman ng paligid, at doon nagsimula ang kababalaghan. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Berlin. Nilagnat siya at panay ang ungol kahit tulog. Paulit-ulit siya nagsasalita ng mga salitang walang kabuluhan. Puno, itim, mata, sunugin. Nag-aalala si Aling Pasing. Nararamdaman niyang may hindi tama. Nang tinanong niya si Wally kung anong ginawa nila kagabi, nagsinungaling ito. Pero napansin ni Aling Pasing ang putik sa mga sapatos ng mga anak. Dahil dito, pumunta siya kay Kadoray, isang matandang albularyo sa baryo. Minilabag silang pamahiin, Pasing. Pinagbawal ko na sa mga bata ang paglapit sa punong yon sa Semana Santa. Maraing sabi ni Kadoray habang hinahaplo sa mga halamang gamot. Kinabukasan, hindi pumasok si Wilbert sa eskwela. Ayon sa nanay nito, umalis siya ng madaling araw at hindi na bumalik.
Ilang araw pa ang lumipas, si Ricky naman ang nawala. Samantala, lalong lumalala ang lagay ni Berlin. Dumating sa punto na umiikot ang ulo niya habang nakahiga at dumudugo ang kanyang mga mata kahit hindi nasasaktan. Hindi na tulagnat, iyak ni Aling Pasing. May sumapi na sa anak ko. Pinatawag si Kadoray upang gawin ang ritual ng pagtaboy. Habang sinasagawa ito, biglang nagsalita si Berlin sa boses na hindi kanya. Sila'y naghahamak, binuksan nila ang lumang daan. Ang dugo nila ay kailangan. Napahulhol si Aling Pasing. Anong daan? Anong dugo? Ang daan sa lumang daigdig. Isinalaysay ni Kadoray ang isang lumang alamat. May nilalang daw na ikinulong sa ilalim ng punong balete noon pa ang panahon ng Kastila. Isang sangre, halong tao at engkanto, na nilapastangan at sinumpa ng mga praile. Inilagay ang kanyang katawan sa ilalim ng lupa at binantayan ito ng mga alituntuning pamahiin. Ang bawat pamahiin ay selyo. Kapag ito ay nabali, gising ang nilalang. Ang hindi nila alam, ninawali at mga kaibigan niya. Ang mga pamahiing binasag nila ay hindi basta-basta. Iyon ay mga panangga sa masasamang espiritu. Pilit na tinunton ni Wally ang pinanggalingan nila noong gabing yun. Nais niyang itama ang pagkakamali sa tulong ni Kadoray at ng mga katutubo. Nagsagawa sila ng ritual para muling isara ang lagusan. Ngunit sa gitna ng ritual, nagpakita ang nilalang. Isang babaeng mahaba ang buhok, walang muka, at may pulang mga mata. Kasama niya ang mga kaluluwang nilamon ng selyo. Nakiusap si Aling Pasing. Ako na lang ang kunin mo, wag na lang ang mga anak ko. Ang paglabag ay may kabayaran, sagot ng nilalang. Tumindig si Wally, umakbang patungo sa nilalang. Ako ang unang lumabag. Ako ang dapat magbayad. Lumapit siya. Hanggang sa inakap siya ng nilalang at pareho silang nawala sa gitna ng usok. Makalipas ang isang taon, bumalik na sa normal ang buhay ni Berlin at Aling Pasing. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos si Berlin ng kanyang mga gamit, may narinig siyang tinig mula sa salamin. Berlin, ako si kuya mo. Tulungan mo ako. Hindi pa tapos ang lahat. At sa refleksyon, nakita niya si Wally. May pulang mata at dugo ang muka. Nakangiti. Mula noong gabing nakita ni Berlin ang imahe ni Wally sa salamin, hindi na siya mapakali. Laging malamig ang hangin sa kanilang kwarto, kahit tag-araw. Madalas din niyang marinig ang pagkaluskos sa kisame tuwing hating gabi. Si Aling Pasing naman ay nagpatuloy sa buhay. Pilit kinakalimutan na nangyari. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang lalim ng trauma. Isang araw, habang naglilinis ng bodega sa Berlin, may nakita siyang kahon ng lumang gamit ni Wally. Sa ilalim ng mga notebook, may isang kwaderno na may sulat kamay. Aklat ng pamahiin, ang pamagat ng pabalat. Binasa niya ito at laking gulat niya sa laman. Hindi ito karaniwang talaan ng pamahiin. Isa itong lumang aklat ng mahika. Isinulat daw ng isang mangkukulam noong panahon ng Kastila. Nakasaad dito ang mga seremonyang maaring magpalaya at magkulong ng mga nilalang mula sa ibang daigdig. Pwede kong ibalik si kuya.
Bulong niya sa sarili. Ngunit may kasamang babala ang huling pahina. Ang sino mang gumamit ng aklat para sa pansariling layunin ay magbabayad ng kaluluwa. Lingid sa kaalaman ni Aling Pasing. Nagsimulang isagawa ni Berlin ang mga ritual mula sa aklat. Tumungo siyang muli sa punong balete, bitbit ang kandila, asin, durog na uling, at pulang sinulid. Habang binibigkas sa mga salitang Latin, biglang umiip ang malakas na hangin. Umandar ang paligid na parang may dumarang tren sa ilalim ng lupa. Kuya, nandiyan ka? Sumagot ka. May boses na sumagot. Berlin, tama na ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang pinabilis ni Berlin ang dasal hanggang sa may bumulwak na apoy sa paligid ng balete. Mula sa usok, lumabas ang anyo ni Wally. Basang-basa ng dugo. Nagagalit ang mata, ngunit buhay. Kuya, nakabalik ka. Ngunit hindi na siya si Wally. Bumalik si Berlin sa kanilang bahay na may kasamang hino ni Wally. Sa unay masaya si Aling Pasing. Akala niya ay milagrong nagbalik ang kanyang anak. Ngunit napansin niyang hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ngumiti si Wally. Hindi rin siya kumakain. Gabi-gabi gising ito. Nakaupo lang sa bintana. Nakatingin sa sementeryo. Isang gabi, nahuli ni Aling Pasing si Wally na nakatayo sa tabi ng higaan ni Berlin. May hawak itong patalim na gunting at pabulong na nagsasabi ng kailangan ng kapalit, kailangan ng kapalit. Napasigaw si Aling Pasing. Tinawag niya si Kadoray. Hindi na yan si Wally. Maring sabi ng albularyo. Yan ay kaluluwang bumalik gamit ang katawan. Ang tunay na Wally ay nananatiling nakakulong. Ang kasama mo ngayon ay isa nang nilalang mula sa ibang daigdig. Nakiusap si Berlin kay Kadoray. Itama natin ang pagkakamali ko. Ako ang may kasalanan. Gumawa sila ng plano. Isang seremonyang tatanggal ng espiritu sa katawan ni Wally. Ngunit para magtagumpay, kailangan ng pambayad sa halip ni Wally. Sa gabi ng ritual, hinapos nila si Wally sa gitna ng bilog na asin. Umiiyak si Berlin habang pinapanood ang kapatid. Patawad kuya. Sa huling bahagi ng seremonya, lumabas mula sa katawan ni Wally ang tunay na nilalang. Isang itim na anino, may pakpak ng paniki at mga mata ng apoy. Tumawa ito. Walang makakalaya mula sa selyo ng dugo. Isinubo nito ang apoy sa paligid. Pero bago ito makalapit, tumakbo si Berlin sa gitna ng bilog. Yumakap siya sa kapatid. Ako ang kabayaran. Ako ang kaluluwa. Mula sa biglaang liwanag, sumabog ang baligid. Nawalan ng malay si Aling Pasing. Pagising ni Aling Pasing, nakita niya si Wally. Nakaandusay sa lupa. Humihinga, ngunit pagod. Wala si Berlin. Lumapit si Kadoray. Nailigtas natin si Wally. Ngunit si Berlin, siya na ang bagong bantay ng selyo. Sa ilalim ng punong balete, may lumabas na bagong ukit sa kahoy. Berlin P. Ramirez, tagapangalaga ng hangganan. Lumipas ang mga taon, nagbalik ang katahimikan sa baryo. Si Wally ay naging tahimik na binata. At si Aling Pasing ay muling naging masigasig sa pagpapaalaala ng mga pamahiin.
Tuwing Semana Santa, naglalagay siya ng karatula sa punong balete. Bawal lumapit. Respeto sa pamahiin ay respeto sa buhay. At sa tuwing sasapit ang gabi ng Sabado de Gloria, naririnig pa rin ng mga tao ang mahinang tinig mula sa puno. Ako ang tanod, ako ang kabayaran.